Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, this is our prayer this afternoon. Ito po ang aming panalangin, aming Ama, sa hapong ito, Panginoong Diyos, na Ikaw ay bumaba. At alam namin, narito ka na, Panginoon. Lord, bumaba ka na nga over 2,000 years ago. But Lord, we are longing for your presence this afternoon. At alam namin, narito ka sa aming kalagitnaan. Tanggapin mo po ang aming papuri at pagsamba sa iyo, aming Ama, Panginoong Jesus at Banal na Espiritu, Ikaw na aming kasama sa hapong ito. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ay magpahayag, Panginoong Diyos, sa bawat puso. Ipahayag mo ang aming Panginoong Jesus at paano siya nakikipagbaka para sa amin. Ipahayag mo ang pag-ibig ng aming Panginoong Diyos at sa hapong ito, nagkakagalakan ng aming puso. Alam namin, Ikaw ay naririto sapagkat puspos kami sa presensya mo. Salamat po sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Dalangin namin na hingahan mo ng buhay bawat titik ng logos na aming babasahin. At kami po ay nag-e-expect ng kapahayagan na magbabago ng aming buhay, Panginoon. Father, we are expecting for that word, that one word today that will change our lives forever. We are expecting a rema, oh God, and we will not leave this place without receiving a blessing from you. We thank you for today and we give you praise and glory and honor, and we thank you for the presence of our brothers and sisters that are so encouraging, oh God. Look upon your people, and even now, even Lord, right now, we have received what we have prayed for. Salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, and we just thank you for manifestations of your love, of your grace, of your provision, of your blessing in our life, and we give you glory for them all. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Hallelujah! Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala na. Yan. Sabi mo sa kabila, you are blessed. You are highly favored. And you are deeply loved. Amen. Amen. Meron po ba tayong mga panauhin? Meron ba tayong mga panauhin? Bisita? Pwede po ba kayong tumayo kung meron? Meron? Going. Meron. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome, sisters. Alam nyo, ang dinadala talaga ng Panginoon dito, puro magaganda. Aba, konti yata ang nag-amen. Amen. Amen. At kung ikaw ay hindi maganda, pagagandahin ka ni Lord. Amen. Praise the Lord. Are you ready for the word? Salamat sa tatlo. Are you ready for the Word of God? Amen. Glory to God. Sino po sa inyo ang naririto kahapon? Taas ang kamay. Wow, ang daming wala. Alam niyo po, napakadami niyong na-miss. Yesterday, there was a word of prophecy. Amen? Those who are wanting to go into business, they have received their business ideas yesterday. And because you were not here, sorry for you. You wait for another prayer conference. Amen. And I am sure that the Lord will meet them because they have sown a seed. Hoy! Sayang, dami niyong na-miss. Pero para konti lang ang na-miss ninyo, part of the very significant, kasi po kaninang umaga, si Pastor Cesar ang nag-preach. But in my heart, even last week, I've been speaking to the Lord kung ano ang message sa hapong ito. At ito po binigay niya sa akin. Ang title ng aking message ngayon ay Watch and Pray. Amen. Sabi mo sa katabi mo, watch and pray. Amen. Ano ang ibig sabihin ng watch? Magbantay at manalangin. Alam niyo
niyo po ba yung nangyayari sa atin ngayon? Sa Bohol, sa Santi, sa Tacloban. If we Christians have been watching and praying, we should have escaped the calamities. Amen? Basahin natin ang ating Bible. Basahin po muna ninyo. Bibigyan ko lang kayo ng introductory. And I don't think I can finish this, but as the Holy Spirit leads, maraming inireveal sa akin ang Panginoon sa mga kaganapan sa atin ngayon, sa ating kapaligiran. Who knows? Hindi natin alam. Di ba? Tacloban, Cebu, Coron, Palawan, who knows? Kung anong bahagi ng bansa ang Santi, Northern Luzon. Amen. Ito bang mga nangyayari na ito ay dala ba ng Panginoon? No way. Hindi galing ito sa Diyos. Amen. Amen. Buksan natin ang ating Bible sa Luke 21. English, Tagalog? Ha? Tagalog, English? Okay. Luke 21, verse 32 to 36. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang salinlahing ito. Teka, ikaw ba ay isang lahi? Yung lahi ni lolo mo, ano yon? Ikaw ang pinagsalinan. Ikaw nandito ka ngayon sa lahi mo ngayon. Amen. Hindi matatapos ang saling lahing ito, this generation, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Oh! Unti-unting lumilipas ang lupa. Amen. Unang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa Bible? O pinipili ninyo ang paniniwalaan nyo? As Christians, you have to receive the whole counsel of the Scriptures. Hindi ninyo kukunin ang blessing at aalisin ang suffering. Amen. Hindi natin tatanggapin ang salitang receive and do away with the word give. The word of God is not a buffet. Hindi kayo nagpunta sa isang restaurant na buffet. Gusto ko kunin ko, ayoko yung tithing, ayoko yung service, gusto ko lang itong blessing. Gusto ko lang yung sinabi ni Pastor Cesar kaninang umaga that the Lord daily loads me with benefits. What is responsibility attached to the benefit? Are you going to receive it? Ang langit at lupa ay lilipas. Sabi mo sa katabi mo, ang langit at lupa ay lilipas. That's the reason why we have to live our life for eternity, not for this life. Amen. Okay. Subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Glory. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka? Darating yan sa'yo. Game. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas. Wow! Sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sino ang anak ng tao? Si Jesus. Okay, let's read it in the English. Kasi yung iba sa atin, minsan malabnaw kasi ang Tagalog. Ako, I prefer it in the English, kaya lang for your sake, para mas madali ko rin ipariwanag. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. The word of the Lord shall take place. Because He said, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. When we say the word of God, even the prophecies of the last days of the end times will have to come to pass. But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing,
drunkenness, lasing sa tagumpay, lasing sa glory, okay? And cares of this life. Walang inisip kundi yung mga cares. Anong iluluto mamaya? Anong susuotin ko sa ganon? Ano ang bibiling ko mamaya? Pagkatas ng service, merong ano dyan? Ano ang ipapakain ko? Anong kukunin ng anak ko? Alam nyo, those are the cares of this life. And that day, capital letter A, come on you unexpectedly. For a lot of people in the Visayas and Mindanao, that day came unexpectedly. And I tell you that day is, ayokong i-prem, for it will come as a snare. Bitag, snare, yung bang parang isda na anuhan ng net, di ba, na bitag. Snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Alam nyo, kung babasahin nyo ang version nito sa Matthew 24 to 25, these things must come. Amen. Ay, natatakot kayo. Ang preaching ko ay, watch and pray because the last days are here and the end times is nearing. Amen. Okay. So, pagka sinabi natin, ito po ay warning na ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. Nung sinabi nila na kayo ay magbantay at kayo ay manalangin. Sabi po sa Luke, men ought to pray always. Merong dahilan kung bakit tayo ikinumand, hindi tayo ni-request ni Lord. Kasi sabi niya, there is a way of escape. These things must happen, but we can escape these things. Amen. Matatakasin natin ito. So, gusto kong i-emphasize sa inyo, minsan isipin ninyo, bakit ganon? Katatapos lang ng Santi, katatapos ng lang lindol sa Bohol, katatapos lang ng ganito, tapos merong tsunami, na ang dami-daming namatay sa Tacloban. In fact, kung titignan nyo, magkakaroon kayo ng mawawalan kayo ng pag-asa at matatakot kayo. Buong mga communities, walang trace ng buhay. 4,000 families in one community, wala kahit isang nabuhay. Amen. Ang buhay ng tao ay kasi para lamang usok. Kung ikaw ay masamang tao, ang buhay mo ay para ka lamang utot. Amen. So the end is near. The last days are here. Ngayon, isipin natin, ano ba yung mga huling araw, Pastora? Okay? Ano ba ang mark ng mga huling araw? Sige, basahin muna natin, tingnan natin, kung sinasabi ko kasi ang huling araw, alam nyo sa Bible, pagka binasa mo ang huling araw, yun yung, kahit sina Apostol Pablo, they were living in the last days. That means the New Testament time, as is the last days. Okay, nagsimula pa nung panahon yun ni na Pablo hanggang sa atin ngayon. 2 Timothy, I'll just flow sa leading ng Holy Spirit. Ayokong tingnan mo na yung notes ko. Basahin natin ang 2 Timothy 3, verse 1 to 5. Basahin natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito, nasa mga huling araw. Bakit wala nang nagbabasa sa inyo? Takot na kayo. Faith, sabihin mo, huwag kang matakot. Ikaw ay manampalataya. Mahal ako ng Diyos, I will escape. Amen. Okay. Ngunit unawain mo, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang mga ng mga tao, me, myself, and I. For me, myself, and I. That is the unholy trinity. Ang tao kumikilos para lamang sa kanyang sarili. Bakit nagnanakaw ng milyong-milyong pera ang mga na-involved sa PDAC? Dahil mahal na mahal nila ang kanilang sarili. Kinalimutan nila ang mga tao na dapat yun ang kanilang tinutulungan, pinaglilingkuran. Amen? Maibigin sa salapi. Wow! Ang pinaglalagyan ng salapi, hindi na, nag-o-overflow na yung bathtub. Amen? Sobrang pag-ibig sa salapi.
Sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. Alam niyo ba na ang evil ay nakadikit sa salapi? Ngunit kung ang salapi ay pumunta sa kapay mo, yan ay banal na salapi. Dahil ikaw ay banal. Amen? Neutral ang salapi. Okay? Mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang. Itong generation na ito, ang nakita ko na ang mga bata, napakasuwail. Maka-Kristiyano, mga hindi Kristiyano, ang nakakalungkot, pati Kristiyano, mga suwail. Tama ako, hindi. Tama, di ba? Eh di lalo na pag hindi mo dinala ang anak mo sa church. Sino pa ang magtuturo sa kanya ng takot sa Diyos? Amen? Swail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Next, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga, tingnan mo sa Tacloban, yung mga nagbibigay ng relief goods, yun ang mga pinapatay, nilulut. Amen? Nakita mo yung pagkamasarili at walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Next. Ang mga taksil, ay sus, napakaraming taksil. Hindi lamang mga asawang lalaki, mga asawang babae, taksil. Amen. Matitigas ang ulo. Tingnan mo, kapain mo nga yung ulo ng katabi mo kung matigas. O ikaw na lang, matigas ha. Ibig sabihin yan, hindi yung ulo physical, kundi ang kanilang mga puso. Mga maibigin sa kalayawan at sa halip na mga maibigin sa Diyos. Na may mga anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Itong generation na ito, religious. Punta ng punta sa simbahan, dasal ng dasal. Ngunit, walang kapangyarihan. Amen. Pagka nasunog ang Diyos nila, sila ang magliligtas. Hindi sila ang ililigtas. Okay? But I'm not referring to that alone. Kahit sa Kristiyano, maraming ganon. Ngunit, itinatanggihan ang kapag lumayo ka rin naman sa mga ito. Gusto kong tingnan natin ito sa Amplified Version, English. 2 Timothy 3:1-5, but know this, that in the last days, perilous times will come. Nandito na yan. It's not a future tense. It's here. But understand this, that in the last days will come, set in perilous times of great stress and trouble. Hard to deal with and hard to bear. This is a generation that is marked by stress. Napaka-stress ang mga tao ngayon. Amen? Sa lahat ng bagay, nai-stress tayo. Physical, emotional, spiritual, work-wise, children-wise, nakaka-stress talaga. Okay? For people will be loved. Natapos ko ba yon? Ha? Verse 1, natapos ko ba yon? Yes, for people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money, and aroused by an inordinate, greedy desire for wealth. Amen? Proud and arrogant and contemptuous boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. They will be without natural human affection. Alam mo yung without natural human affection, ang isang description niyan, yung mga lalaki sa lalaki, nagpapakasal, nagli-live-in, yung mga may tomboy sa may tomboy, unnatural. Nakikita ba ninyo yung paglalaki ng mga yan? No, isang araw nandun kami sa Aztec, dahil tinitignan namin yung kung maraming mag-avail ng study now, pay later. Nakikipag-usap kami sa mga doon na nag-in-charge sa discipline ng mga bata. Kasi merong, pagka in-enroll mo ang anak mo doon,
Kasama sa enrollment, pinababayaran mo, board and lodging, lahat mapagkain nila. Nandito ang dormitory ng mga lalaki, nandyan ang dormitory ng mga babae. Tinatanong ko doon sa in charge, may problema ba kayo dito? Halimbawa, magkakasama sa isang dorm yung mga lalaki. May mga problema ba kayo dito sa mga bading? Ay naku, pastora, ang pinakamalaki naming problema dito, mga tomboy. Ha? Dahil sa influence ni Aisa at saka ni Charis. Ay, napaka-powerful ng media. Kaya kahapon, we were praying for arts, media, and entertainment. Amen? Okay. Unnatural, affection, callous and inhuman, relentless, admitting of no truth or appeasement. Pagka nakakita na ba kayo na ngayon lang naririnig na hinarang ang kotse, nung nainis siya dun sa nangharang sa kanya, binaril sa ulo, patay. Amen. Ganyan na ang generation natin ngayon. They will be slanderers, false accusers, troublemakers, intemperate, and loose in morals, and conduct uncontrolled and fierce, haters of good. They will be treacherous, betrayers, rash, and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusements. Ano yung mga, ang dami, napaka-pervasive ng vain amusement kahit dito sa church. Ayun yung mga amusement na walang productive result, walang ganansya. Example, yung mga video games. Yung mga computer games, cellphone games, nawawala ka sa 5 oras ka na palang naglalaro ng Candy Crush. Anong napala mo? Nahilo ka. And so what kung umabot ka sa 1,200 billion level? So what? Amen? Hallelujah! Vain amusements, more than and rather than lovers of God. Kaya nga pagka ganitong panambahan, alam ninyo, wala silang pakialam. Kung may church o wala, makadaan lang sa simbahan at makapag-sign of the cross, apis na ang konsyensya. Anong napala niya? Wala. Di ba? For although they hold a form of piety, truly, akala nila true yun, yung religion. They deny and reject and are strangers to the power of it. Their conduct belies the genuineness of their profession. Avoid all such people, turn away from them. This is a very accurate description of our generation today. So these are the last days. Amen. These are the end times. Sabi po sa Luke, ano ba yon? Luke, binasa na natin yung 21. Basahin natin sa Matthew 24 nga, verse 5. Kapareho lang din. Sige nga, mag-ano nga kayo. For many will come in my name, saying, I am the Christ. Meron bang ganon? And will deceive many. Meron nga ditong isang grupo na siya daw si Kristo. Alam nyo yun? And you will hear of wars and rumors of wars. Diba? Nandyan na lahat yan. See that you are not troubled. Amen. Huwag daw tayong mabahala. For all these things must come to pass. But the end is not yet. Okay? For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Diba? Laging nag-aaway ang Israel, ang Palestinian, ang Arab, ang ganito, ang North Korea sa South Korea. Diba? Nations, hindi lang nations against nation. Kasi ang salitang nation dyan ay ethnic groups. Yung lahi ni ganito, kaaway yung lahi ni ganito, ubusan, tribo. Amen? Nakuha nyo ako? Okay, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Meron bang mga earthquakes ngayon? Mayat maya, hindi po ba? Okay, all these are the beginning of sorrows. Okay, what are the last days? Describe na po natin, nandito na tayo sa last days. The last days actually began after Jesus went
up and be seated at the right hand of the Father. That was the beginning of the last days. And it will culminate on the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen? So kung titignan ninyo, nung dumating ang Panginoon, it was the beginning of the last days, and His coming is very near. Amen. Yun itong last days din, ang tinatawag din nila dito is the end times. Ano ang end times? The end times is not the end of the world. Kasi naririnig natin, katapusan na ng mundo. Hindi. The end times mean the end of the age. What is the end of the age? The end of the world as we know it. Hoy, naiintindihan ba ninyo ako? Okay. The end times mean the end of the world that we know. That there is another age or another world that is coming that we yet do not know. Ephesians 1:17. Okay. Isipin ninyo ganito. Di ba, there was a time nag-preach ako sa inyo about the dispensation. Okay? The Edemic dispensation, nung si Adan at saka si Eva, and then the Adamic dispensation, and then the Mosaic dispensation, and then after that is the dispensation of the law, and then comes the dispensation of grace. Those are the ages of God's work in humanity. Sabi niya sa Ephesians 1:17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Next. In the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, not your calling, His calling, God calling Him to come to earth. Amen? What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Alam ba ninyo na tayo ay mana ni Jesus sa Ama? We are Jesus' inheritance. Amen. O next. And what is basahin. And what is the exceeding greatness of His power for us, toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power, might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the age, in that which is to come. There is a coming age. And the end time is the end of the world that we know. There is another world coming. Because when this world, sabi sa Romans 8:26, the whole creation is groaning for the manifestation of the Son of God, we are groaning in our body. Whenever we are sick, may cancer ka, may sakit ka, tumatanda ka, nangugulubot ka, that is part of the groaning of your body, awaiting for its glorification when you die in the flesh and you get the glorified body of Jesus Christ when He comes again. Nauntindihan ninyo? I will lose this body, but I will have a glorified body later. That body will no longer groan. Hindi na mapapagod, hindi na makakailangang kumain, alam nyo, naunawaan ba ninyo ako? Katulad ng katawan ni Jesus nung siya ay na-resurrect, na lumulusot siya sa mga pinto, sa mga simento. Yung glorified body natin travels in the speed of a thought, not even in the speed of a light. Pagka inisip mo na nasa Jerusalem ka, nandun ka na. That is the glorified body. And this whole creation is groaning. Yang mga lindol na yan, yang mga
tsunami na yan, yung mga bagyo na yan, that is the nature groaning because God will recreate and give us a new heaven and a new earth. Sabi po sa Hebrews 1:11, basahin natin. Gusto ko lang i-point out na nauunawaan ninyo ito dahil ayokong the last days pagka nakakarinig kayo ng tsunami, natatakot kayo. Whenever you are afraid, your faith will not work. And when your faith is not working, you cannot love other people. You will be selfish. Hoy, nakikinig pa ba kayo? Okay, walang nag-amen. Okay, mag-amen kayo para alam ko na nauunawaan ninyo ako. Amen? Okay. They will perish, but you remain. And they will all grow old like a garment. Like a garment. Nakakita kayo ng lumang-lumang t-shirt. Butas-butas. Oh, ganun din ang ating mundo. Butas-butas. Butas-butas ang mga ozone layer natin. Yung mga earth plate natin ay wasak-wasak dahil sa kalilindol, dahil sa mga tsunami. But praise the Lord, when Jesus comes, God will recreate this world. And a new age will come. Basahin mo sa Ephesians 2:7. Sink deep this in your heart. Para, alam mo, ang mga Kristiyano, hindi tayo natatakot mamatay. Kasi there is a better age waiting for us. That's why we invest our life for eternity rather for the things of this world. Kaya gusto kong maunawaan ninyo that you are made for eternity. You are not made for the pleasures of this world. The money that the Lord is giving you, He is giving you that as a tool to win souls for the kingdom. It's not for you to accumulate because you cannot bring that to your grave. Amen. Sabi niya, that in the ages to come. Oh, wala pa yung age na yan. Yan yung pinapanganak natin ngayon. Okay. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ. Alam nyo, ang bilis, itong end times, ang bilis-bilis ng pacing ng panahon. Amen? Kanina, kahapon, inilabas yung S3 na phone. After ilang months, may S4. Dati may iPad ka, bigat-bigat, gusto mong itapon. Meron ka ngayong iPad mini. Ngayon, meron ng iPad Air. Diba? Lumilipad. Amen. Ang nipis. Diba? Ang nipis. Sabi ko, malapit nang mapudpud ito, kailangan ko na ng iPad Air. Wow! Hallelujah! Kailangan ng pamana ito. Hallelujah! Tapos, makikita mo ang pagbabago ng mga tao. Noon, kung magbibiyahe ka, di ba? Kung magpapadala ka ng love letter, postal sa post office. Di ba? Ngayon, magpapadala ka telegram. Ngayon, email na lang. Facebook na lang. Di ba? Ang ugali ng mga bata, ngayon kung makasagot-sagot sa mga magulang, akala mo sila ang authority. Kung sa bahay namin yon, may kasamang sapok yun. Pero ngayon, ang mga magulang natatakot na sumapok sa mga anak kasi wala silang moral authority na sapukin ang mga anak nila dahil sila ang problema. Amen. Those are all parts. Parang katulad yan ng, at nakikita ninyo na paigsi ng paigsi yung mga pains, no? Noon, magkakalindol, 19 ganito, susunod na lindol after 20 years. Ngayon, kalilindol pa lang sa ano? Ano next year, meron na namang lindol. Ngayon, hindi na year ang hinihintay. 2 buwan. Ngayon, linggo na. Parang birth pangs. Alam niyo yon, yung nanganganak, pag kayong nagle-labor siya, pabilis ng pabilis. Di ba yung mga nanganak sa inyo? Cesarean kasi ako eh. Di ba pabilis ng pabilis yung ano? Di ba, Sister Des? Di ba? Pabilis. Ganyan din ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. We are, brothers and sisters, I want you to know that we are giving birth to a new dispensation. The dispensation, parang katulad nung Panginoong Jesus nung dumating dito. Ang gulo, nagkagulo ang buong Israel. Di ba?
Because there was a great shift from the dispensation of the law into the dispensation of grace. Lahat nagbago. Wala nang legalism. Ngayon ay puro nag-grace. Amen? At nagkagulo ang mga Hudyo dahil hindi nila maintindihan. There was a great shift and there was a great crossover from the old to the new. And there is a crossover that will happen from the age that we know today to a new age that is coming. So, hindi tayo natatakot. Kaya ang sabi ng Panginoon, how shall we know? That day will come, sabi ng Panginoon, na walang nakakaalam. Hindi kahit ang Panginoong Jesus, hindi niya alam kung ano ang exact time. But we all know, because of our knowledge in the Bible, that the stage has been set for the end times. Because if we look at Israel, that is the fig tree and that is our timepiece. When Israel was reborn in 70 AD, nako, hindi ko na okay lang ba sa inyo? Noong 70 AD, nung sinira ng buong Babylonian, Assyrian, Roman Empire ang Israel, in 70 AD, nagkaroon ng diaspora ang tawag doon, na-scatter ang buong Israel sa iba't ibang bahagi ng mundo. 70 AD. But, Daniel knew the word of God. He prayed, di ba? For the purposes of God to come to pass. And in May 15, 1948, the nation of Israel was reborn. Tama, naging separate na state siya. Do you know na yung mga Israelita na naitapon sa iba't ibang bahagi ng mundo, they are speaking the language of the nations. They took as their second nation. Nung bumalik sila sa Israel, may nagsasalita ng Russian, Greek, lahat-lahat. But the Lord supernaturally restored the Hebrew language. Kaya ngayon, ang timepiece natin ay Israel. That's why when the Lord said, nations will rise up against nations, what the Lord is actually doing is heaping up the nations. Anyone who goes against Israel is a nation who goes against God. Anyone who will destroy Israel is staging a war against God. Amen. Kaya makikita natin, kung nakikita ninyo yan sa dyaryo, kaya kailangan nating manalangin. Napakarami nating ipapanalangin. Ipanalangin natin ang ating mga leaders, ipanalangin natin ang mga authority, ipanalangin natin ang ating pamilya, ipanalangin natin ang ating iglesia, at higit sa lahat, ipanalangin natin ang mga tao na makakilala sila sa Diyos. Sapagkat once na namatay sila, na wala silang Kristo sa puso, they will never escape the wrath of God that will come in the next age to come. Amen? Kaya, brothers and sisters, huwag tayong matakot. Matatakot ka lamang. Alam mo, ang susunod na pagdating ng Panginoon that will usher in the new age, yung dadating na, hindi yung new age na religion hindi yung, baka nami-misinterpret nyo ako. Ang darating na bagong dispensation, brothers and sisters, hindi tayo kasama. Kasi mararapture tayo. Hindi rin tayo kasama sa pagkakagulo. Dahil by the time na dumating ang Antichrist, na-rapture na tayo. But we have to pray. Amen? Na ma-escape natin yan. Ganito, okay. So, napakahalaga na maunawaan ninyo yon na ang word ng Panginoon, inilagay niya sa Biblia, pero kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, matatakot kayo. Pagdating ng Panginoon, He will judge. He will judge us. He will judge the world that we know. Hindi yung bagong world na lilikhain niya. The world na alam natin, ihuhusgahan niya. But remember that God's judgment will always lead to mercy. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang i-judge ng Panginoon ay hindi tao, kundi yung gawa ng tao. Kung ikaw
ay nakikipagkambal sa kasalanan, alam mo yun, dinidikit mo sa sarili mo yung kasalanan, mapasasama ka sa judgment. Kasi sabi sa Bible, for God so loved the world. The world, there are people. Ngunit kung ang isang tao, nakilala mo ang Diyos, nakilala mo ang kabanalan ng Diyos, pero pinipili mo pa rin na kargahin at ayaw mong iwanan yung kasalanan mo, kasama ka sa madya-judge. And I want you to know, you don't know when the judgment day for you is. Huwag kang datnan ng Panginoon na bit-bit mo, dala-dala mo yung kasalanan mo. Sapagkat hindi ka huhusgahan ni Diyos ng God dahil mahal ka niya, huhusgahan niya yung kasalanang idinikit mo sa sarili mo. Amen? Okay. Praise the Lord. Hindi ko kayo tinatakot. Minomotivate ko kayo na mag-pray. Amen. Okay, basahin natin ang 1 Peter. 2 Peter ba yon? 4, verse 7. Uy, hindi ko yata mabasa. Okay. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Nandyan na naman. Parang ayaw nyo nang basahin, ano? Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo ay magpakatino. Amen? At magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Okay? Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Okay? Maging mapagpatuloy kayo sa mapagpatuloy, hospitable, ang ibig sabihin yan. So kung may mga strangers, wag naman yung wag naman yung mukhang kriminal papatutuloyin ninyo. Be wise as a serpent, di ba? Okay. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa na walang bulong-bulungan. Sino yung mahilig? Tingnan mo yung katabi mo kung mahiling magbulong-bulong. Kung papaano ang bawat isa ay tumanggap ng ipagkaloob ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalhati at ang kapangyarihan magpakailanman. Basahin natin sa Ingles. Kasi minsan, ang Tagalog mahirap intindihin, Lalo na kung Ilocanuhin ko pa yan. Diba? Okay. Next. But the end of all things is at hand. Malapit na. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Sabi ni Pastor Cesar, stop playing church. Be serious. Okay? And above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. Yun palang ibig sabihin ng bulong-bulungan. Maging hospitable ka, pero pinatuloy mo, pero pagdating sa bahay mo, ang lakas-lakas namang kumain nito. Tapos naka-on yung TV, magdamag. Gusto pa naka-aircon. Di ba? Kung hospitable ka, maging hospitable ka. Amen? Isabihin mo kung anong limit. Amen? Sister, ang kakainin mo lang, ito wag mong kainin ang tiyan. Kasi para ito sa, okay. Kasi yung iba naman, nakikituloy na lang, gusto pa ang dessert, ice cream, saka cake. Abuso. Amen. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.
Amen. 10 kanina, ito ay 10 bagay na iniuutos ni Apostol Pedro. Pero dahil baka abutin tayo ng alas 8, gawin ko na lang 5. Sabi ni Lisa, ay salamat. Nantog na ako. Hallelujah. Hanggang 5 na lang muna. Amen. Okay. Number 1, sabi niya, verse 7. Ano ang sabi niya sa verse 7? Doon nga sa King James. Okay, but the end of things, it therefore be serious and watchful. Doon nga sa King James nga, sabi niya that the God, King James po, King James, pwede ba? But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto pray. Ano yung sober? Ha? Be sober. Sabi niya kanina sa isang translation, be serious. Ang salitang sober po, ang ibig sabihin niyan ay, keep your mind steady and clear. Halimbawa, nakita natin yung nangyayari sa Tacloban. Huwag tayong maguguluhan. Huwag tayong makukonfuse. Kailangan klaro ang isip natin at stable. Ang salitang sober is the opposite of the word, is the Greek word. Ang opposite niya is the word frenzy. Alam mo yung frenzy? Frenzy o delirious, nagdidelirio. Or madness. Yun ang opposite ng sober. At ang Greek word noon ay mania. Okay? Ang modern equivalent ng to be sober is be cool. Amen. Cool ka lang dyan. Huwag kang matakot. Amen. Huwag mong pag-isipan ng masama ang Diyos. Lord, ba't mo naman daw inalaw? Hindi inalaw yun ni Lord. Ayaw yun ni Lord. Sino ang nagdala nun? Ang dyablo. Sino ang ginamit ng dyablo? Tao. Amen. Nagkaroon ng imbalance ang ating environment. Dahil sa, alam nyo ba na ang mga tsunami na ganyan ay nilikha ng tao dahil sa heat na dinegenerate natin dito sa lupa, yung mass ng lupa na masyadong nahihit, nagre-raise siya, nag-iipon niya as a vapor, pumupunta sa langit, nagkikreate siya ng mga storms at mga tsunami. In the same manner, yung sinasabi ko sa inyo that God did not create Satan. God created a beautiful angel called Lucifer, but Adam created Satan. Hoy! Mahihirapan ang mga cell leader dito. Tanungin nyo na lang ako. Amen? Binigay niya yung authority. Amen? Okay. So, ibig sabihin, huwag kayong mag-isip na, ito na yung prophecy na mamamatay na tayong lahat. End of the world na ito. Hindi end of the world. End of the age. It is an age. It is the doing away of another dispensation na kung titignan ninyo sa history ng outworkings ng Diyos sa tao, God chose in His wisdom to work in dispensations. Praise the Lord, we are in the dispensation of grace. Huwag ninyong hintayin na matapos ang dispensation of grace. Yung iba sa inyo, gustong-gusto pa rin sa law. Legalistic pa rin. Nandito na tayo sa biyaya. Amen? Okay. I'm not sure you are understanding me. Okay. So, ang mga taong sober, they are intellectually sound and not off tangent. Amen, hindi sila extreme. They are the sober-minded saints have a purposeful life and are not drifting. Hindi sila yung dinadala-dala ng alon lang. Sister, punta tayo, punta. Sister, wag na tayo pumunta, wag punta. Abilin. Walang sariling desisyon. Amen. Nakarinig ng ganitong doktrina, punta dun. Nakarinig ng ganitong doktrina, punta siya. Wala siyang sariling bait. Amen. Ganyan ang nangyayari pagka dumadating. Tingnan ninyo yung mga taga-Tacloban na sobra ang dinanas na they are like zombies. Naglalakad, walang patutunguhan. Amen? Okay. So, kahit na anumang dumating sa buhay natin,
we have to be standing strong if we know the Word of God. Amen. Kung tayo ay grounded sa pananampalataya at sa kasalita ng Diyos, tayo ang mga kalakasan ng mga taong nanghihina. Amen. Number 2, what's unto prayer? Sabi niya, pangalawang gagawin natin, so maging cool lang tayo. Dapat sound ang mind natin. Grounded tayo sa Word. Grounded tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo off tangent. Okay? Pangalawa, manalangin tayo at maging alert. Watch and pray. Anong ibig sabihin ng watch? You cannot watch if you are sleeping. Kurutin mo yung katabi mong natutulog ngayon. Amen. Paano hindi nalaman ng mga Tacloban na darating yon? Ang mga Kristiyano, dapat alam nila yon sapagkat we have the Holy Spirit to tell us of the things to come. Amen. Nagkulang tayo sa panalangin kahit tayo na mga anak ng Diyos. Amen. So alam na natin na malapit na ang panahon, di pa tayo nananalangin. Amen. Okay, manalangin. So kung tayo ay sober-minded, intelihente tayo, Lord, hindi mo ito kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ako ay makipagbaka sa kaaway ngayon at pipigilan ko yung ginagawa na yan ng dyablo. Amen. Use your authority. Use the power of your confession. I declare peace in the name of Jesus. Dinideklara ko na ang mga government official ay alam ang gagawin. Amen. Sinasaway ko ang mga magnanakaw. Amen. Alam mo kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon na yan. Inuutusan ko ang mga tulong na dumating ng maaga. Amen. You pray in a position of love, in a position of faith, and in a position of victory. You don't murmur, you don't grumble when you pray, Lord, we need a change in this situation. We need your mercy, we need your grace, we need your help. In the name of Jesus, I declare that help is coming now in Jesus' name. I declare that souls and lives will be preserved. I declare for your protection. I believe because your word said. Pero kung ang mga Kristiyano ay hindi sober at lito, oh Lord, bakit mo ito ginawa? Mabuti pa mamatay na lang kami. Oh, namatay nga. Hindi sober. Hindi alam ang Biblia. This must come. Expect mo yan. Pero expect mo na ikaw ay makaka-escape. You will not be a victim. You're a victor. Through your prayer. And sabi na dun sa Philippians 1:19, by praying, we supply the Spirit of God. We supply a godly influence. So kung nakikita natin na maraming naglulot doon, Father, I believe that through my prayer, you are giving me the position to supply that situation with the Spirit of God. Diba? We supply godly influence to the government officials because godly influence brings the goodness of God. It brings the life of God in a situation. It brings the power of God in a situation. Katulad ng sinasabi ko kahapon, sino ang nagro-rule in Babylon when Daniel was there? It's not Nebuchadnezzar. It was Daniel ruling the nation through 4 kings because of his prayer. Nakita mo na si Nebuchadnezzar is a very powerful king. But because even Cyrus was a powerful king. But those kings yielded and recognized the will of God and they yielded to the will of God. And eventually, Nebuchadnezzar was saved. Why? Because of the prayers of Daniel. When we pray, we put a godly influence in a situation that is being ruled by the enemy. Kinakanta natin, naniniwala ba kayo sa kinakanta ninyo? God is fighting for us, pushing back the darkness. How can God do that? He does it through your prayers. Kung mag-prayer meeting tayo dito pag Friday, siguro 2 row lang ang merong tao. Ganun lang kadami ang nagpe-pray sa Rema. Can you imagine kung lahat tayo ay nagpe-pray? Siguro walang mangyayari na ganyan.
Pwede natin i-claim ang Nahum 1:9, calamity will not rise a second time in this nation. Sinabi na natin yan noon sa Undoy. Bakit meron na naman? Because we stop praying. That's the reason why. Nagagalit ako sa Diablo. Hindi ako nagagalit. So, sa prayer meeting, dito kayo. Pero mo prayer conference. Mga ibang church ang nandito, kayo wala. Sino naman ang kahiyaya? Noon, di siyempre, pastora nyo. Ganito ba ang rema? Kaganda-gandang church, hindi na nalalangin ang mga tao. I love you. Warning lang yun sa atin, kapatid. Kailangan nating manalangin. There is a new age coming. I pray that we will all escape. And I pray that through our prayers, our loved ones will come to the Lord. Alam nyo, iniisip ko, alam mo kung ano ang impact ng Yolanda? It's 500 kilometers radius. Kung yan ay nangyari sa Maynila, wipe out ang Metro Manila. I tell you. But God is so good. God is good. We need to pray. Amen. Manalangin po tayo. Alam nyo, nakakalungkot, pagka may mga prayers, dumalo kayo. Tapos magre-reklamo, si Lord, ang tagal-tagal ko nang panalangin, din tinutugon. Kapatid, faithfulness is the gateway to blessings and answered prayers. Okay. So alam na natin 'yon. Sabi niya to be watchful is to be alert, to be awake. Walang nananalangin na tulog. Walang alert sa espiritu na lasing. Amen. So paano ka makakapanalangin kung tulog ka? Hindi sensitive ang espiritu mo. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Na-miss ninyo yung preaching ni Pastor Raji kahapon. Very powerful. If you are intimate with God, you can never be intimidated by the enemy. Amen. Praise the Lord. Number 3, have fervent love. Magkaroon tayo ng maalab na pag-ibig sa kapatiran, sa isa't isa. Hunit, hindi natin magagawa yon kung wala tayong maalab na pag-ibig sa Diyos. Amen. May i-express lamang natin ang pag-ibig sa ating kapwa kung mahal natin ang Panginoon. We need to love one another. Ang unang-unang indication ng love natin is we have to forgive. Magpatawad tayo. Patawarin natin ang mga nagkamali sa atin, nanakit sa atin. Amen. Marami na tayong aral tungkol dyan. Ang kulang na lang sa atin ay isagawa. Pangalawa, the Christian love is fervent, maalab. The Christian love is forgiving, mapagpatawad. And the Christian love is practical. Kung mahal mo ang iyong kapwa, alam niyo po ito yung dahilan kung bakit yung mga kapatiran natin na affected sa Tacloban. In 2 days, 3 days ba yan, Pas? We were able to raise 100,000 para ibigay ng cash and medicine. Kung isa kayo sa mga nag-pledge, bayaran nyo na. Kasi naipadala na natin yung mga pledges nyo. Amen? Ang pag-ibig po ay practical. Paano mo malalaman na iniibig ka ng isang tao kung hindi ka man lamang niyang mabigyan ng tulong, di ba, sa pangangailangan mo? Okay? Mahalaga po yun. We should share our homes. Kaya ang next na sinabi na Apostol Pablo, be sober, watch and pray, have fervent love, and number 4, be hospitable. Nakikita ninyo, ngayon, matetest ngayon ang ng mga Pilipino dito kasi yung mga tao na nanggaling sa Tacloban, Leyte, Cebu, na gusto na nilang umalis doon, nagsisipunta sila dito sa Manila. Kung kayo ay mga kamag-anak, huwag ninyo namang o kaibigan ng mga yon, patuloyin ninyo sila sa bahay nyo. It is temporary. Amen? At pagka pinatuloy ninyo sa bahay ninyo sila, itrato natin sila with love. Lalo na kung kamag-anak mo o kakilala mo, kababayan mo, taga-Tacloban, nagpunta sa Manila, walang pupuntahan, naka-announce doon.
brothers and sisters, responsibilidad natin na bigyan sila ng pansamantalang tahanan. Amen? It is a virtue commanded and commended by our Lord Jesus Christ. Amen? Kayo ba ay hospitable? Alam niyo, ang Panginoong Jesus, nung nandito siya sa lupa, He enjoyed hospitality. Kahit ang mga apostol, sabi ng Panginoon, kung kayo ay magbibigay ng kahit isang basong tubig sa lingkod ng Diyos, kayo ay pagpapalain ng pagpapala ng isang lingkod ng Diyos. Amen. Okay. At panghuli, dahil sa isna, minister your spiritual gifts. Ang pag-ibig ng isang Kristiyano, lalo na ngayong mga huling araw, brothers and sisters, bawat isang Kristiyano ay may isang kaloob na natanggap sa Panginoon. Meron kang isang gifting, meron kang isang talent. Amen? Binigyan ka ng lakas para makapaglingkod ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, meron kang kaloob, may gift ka na ipinagkaloob. Binigyan ka ng Panginoon ng gift na maglinis ng banyo. Gawin mo! Meron kang gift na mag-minister sa mga, dahil ikaw ay hiwalay sa asawa, may mga dito may naghihiwalay sa asawa, nasa paghihiwalay, mag-minister ka sa kanila, magpagamit ka sa Panginoon. Amen? Meron kang talent sa pagkanta, sa pagtugtog, sa media arts, lalo na sa pag-aalaga at pagtuturo sa mga kabataan natin na napakababait. Kailangan natin ng maraming volunteers, dapat hindi sila malilikot, hindi sila tumatawid sa kalsada. Amen? So, ang ating, if we are expectant for the second coming of our Lord Jesus Christ, we keep ourselves and our lives holy. Amen? We obey the commandments of God. We love, we are sober, and we serve with the giftings that God gave us. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kaloob na lahat ng sinisharean mo ng gospel ay nakakakilala, gamitin mo yan. Amen? Huling araw na, hindi mo alam kung kailan ka. Pero, malapit na. Sinasabi ko nga kaninang umaga nung nagpe-pray ako doon sa mga ibang pinag-pray ko, these are the times when you have to minister your gifts, the gifts that God gave you. If you have a song to sing, sing it now. If you have a gift to give it now. If you have to forgive someone, forgive him now. Puntahan mo na. Huwag mo nang patagalin. It's either ikaw or siya ang mawala. Kung gusto mong maglingkod, pinaglilingkod ka ng Panginoon, maglingkod ka na. Huwag ka nang maghintay. Yung iba pa sa atin, meron pang ugali na may nagregalo sa kanya na, ay, isusuot ko to pagka Christmas. Eh, kung hindi mo naabutin ng Christmas, suot mo na ngayon. Amen! Di ba? May nagregalo may bumili siya ng mamahaling mga pinggan. I-display. Kailan mo yung gagamitin? Sa birthday na. Ay, nagkaundoy, nagkatakloban. Hindi nagamit. Amen? May nagregalo sa kanya ng 90s na magandang-maganda. Saka ko na to. Isusot pag-anniversary namin ng asawa ko. Kailan ba, sister? November 1 next year. Suot mo na ngayon! Baka hindi mo naabutin ang November 1 next year. Amen! So, alam nyo, brothers and sisters, napakalapit. Alam nyo ba kung bakit napakabilis ng panahon? Nag-imimit na yung natural sa eternity. Ang lapit-lapit na natin talaga. So, yung mga pera ninyo, kung sobra-sobra, tumulong tayo sa iba. Amen? Amen? Huwag na nating ipunin lahat sa bangko. Amen? Bigay natin sa church. Papatayo tayo ng church sa San Jose, sa Ilocos, sa Real. Amen? Kailangan natin ng maraming pastor. Mag-volunteer na kayo magpastor. Sa kabataan, kailangan natin ng mga pastor. Sa Isabela, kailangan natin ng mga pastor. Sa San Jose, sa Quezon, sa Laguna. Kailan pa tayo kikilos? Ngayon na, di ba? Praise the Lord. So, napakahalaga po na tayo ay manalangin. When we pray, we bring the influence of God to that situation. Alam nyo,
Nakikita natin hindi ngayon yung panahon na mag-aaway-away ang mga relihiyon. Huwag tayong sumama doon sa mga Facebook na may nakalagay pa doon na, ngayon pa lang nakikita mo na kung sino ang ililigtas. Yung iniligtas dito, iba ang perspective, physical. Tayo ay spiritual beings. Huwag tayong makisama doon. Gamitin natin ang ating energy sa pagbabantay at pananalangin. Handa ka na ba? Wow! Dito, handa na ba kayo? Wow! Dito, handa ba kayo? Diyan, handa ba kayo? Makaka-escape ba kayo? Praise the Lord. Tayo po ay tumayong lahat. Lord, marami pong salamat sa iyo, O God. Sa oras na ito, tinataas ko ang mga anak mo, Panginoong Diyos, na naririto. Salamat po, Lord. Bigyan mo kami, aming Ama, ng sensitibong espiritu na nangyayari sa aming paligid. Kung ano mga bagay ang nais naming kailangang ipanalangin. Alam namin, kami lamang, Panginoong Diyos, na mga anak mo ang may karapatang dumulog sa trono ng biyaya mo because we are the blood-washed. And in the name of Jesus, we are the only people with the power of confession that can change our situation and even our world. Panginoong Diyos, ina-expect namin ang darating, Panginoon, na bagong mundo. Panginoong Diyos, the new age, the new dispensation that you will bring. And Father God, I pray na Lord, bago dumating ang araw na yan, lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay ligtas. Tinanggap ka, nakilala ka, pinaglingkuran ka, at na-enjoy nila ang fellowship sa iyo. Inaangkin namin ang bansang ito, Panginoon, ay maliligtas. Pour out the spirit of salvation, spirit of grace. We just pray for Tacloban. Lord, pour out the spirit of comfort in the name of Jesus. Salamat po sa comfort mo. Salamat po sa protection mo. Preserve that land. Rebuild it, God, in the name of Jesus. Rebuild Tacloban, rebuild Samar, rebuild Bohol, rebuild Cebu, rebuild Coron, Palawan. Lord, start and continue your work of restoration. Use us, your people, to supply, to provide the supply of the Spirit and to provide godly influence and authority through our prayers. Salamat po sa oras na ito. Dalayin ko ang mga anak mo na nangangailangan, Panginoon, ng ministry of the Holy Spirit in healings, in deliverance, and even for provision. In Jesus' name, walang magkukulang sa lahat ng anak mo dito sa Rema. At Lord, lahat ng may karamdaman ay gagaling. No more struggles in the name of Jesus. And Father, thank you for your mighty provision to be upon us. We thank you, O God, na Lord, patuloy mo kaming bigyan ng kapahayagan na iyong salita. At dalangin namin na kung paano ginanap ni Daniel ang kanyang layunin to welcome the new dispensation in his time. Use us, Father. Use us to birth forth, na ipanganak ang bagong mundo, ang bagong dispensation na itinalaga mo na darating sa amin, O God. Maraming pong salamat sa iyo sa hapong ito, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin sa mga kapahayagan. I pray that the word that we receive today will continue to speak to us, O God, as long as we live. And in the name of Jesus, as we abide in you, the word that's abiding in us will continue to speak and purify us, O God, so that we will qualify for the new age that will come to pass. Salamat po sa iyo. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Woo!